Sir, magandang araw po. Nandito na po yung bagong assistant manager natin. Sandali, asaan? Ito po, nasa harap niyo. Yvette, asaan ang assistant manager na sinasabi mo? Sir, ito na nga po. Alam mo, wala akong panahon makipagbiruan sa yung tabaka, ha? Huwag mong painitin ulo ko, ang aga-aga pa. Ayan, ihaharap mo sa akin, assistant manager. Hoy, ikaw, wala sa itsura mo yung assistant manager, ha? Huwag mo akong pinagbibibiro. Janitor to, no? Janitor in apply mo dito, tama? Assistant manager, sir. Oh, kita mo na, sir. Assistant manager. Wait lang. May tanong ako sa'yo. Nahampas ka na ba nito sa ulo? Ha? Anong bakal to? Solid to para magising ka sa katotohanan. Ang assistant manager, sa pananamit pa lang, makikita mo na. Sa pagsalita pa lang, malalaman mo na. Yung pagsalita mo pa lang sa akin, mukhang walang laman yung utak mo. Sir, grabe ka naman magsalita. Sir, di porke ganyan pa lang yung suot niya. Mag-uumpisa pa lang po, di ba? Yvette. Alam mo yung pinakamaganda mong gawin? Ha? Dahil ikaw yung HR na tatanga-tanga na nakita ko sa buong buhay ko, lumayas ka. Kakausapin ko to. Alis! Hoy, ikaw, putong lupa. Lumapit ka konti dyan. Anong sabi sa akin? Assistant manager yung in-applyan mo dito? Natanggap ka? Assistant manager? Opo, sir. Anong pangalan mo? Rendon Reyes. Rendon Reyes. Pangalan pa lang, pang mahirap na. Uy, yung mga assistant manager dapat may itsura. Tingnan mo itsura mo nga kang aso. Alam mo, wag mo na akong lokohin. Ganito na lang. Dahil ako lang naman si Renz Layug, yung pinakamatalino, pinakapogi, pinakamagaling dito sa kumpanya. Ngayon, ang kailangan mong gawin, magtatrabaho ka sa akin, hindi bilang assistant manager. Bilang janitor. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo, no? Tatanggapin mo ba o hindi? Pero, sir, hindi naman po kasi yun yung napag-usapan eh. Hindi po yun yung in-applyan ko. Alam mo, Rendon, ilang beses ko bang ipapaintindi sa kokote mo na hindi ka pang assistant manager? Ha? Ang kailangan mo lang naman dito pera sweldo. Tsaka pang janitor lang talaga yung posisyon na pwede ka. Arian, tatawagin yung sekretary ko. Arian! Yan dito. Ay, sir. Oh, ito. Ito yung sekretary ko na medyo mahina rin yung kokote. Pero pwede nang pagtyagaan yan. Etong Rendon na to, bigyan mo ng janitor na uniforme. Kasi pinipilit sa akin na assistant manager daw. Wala naman sa itsura. Kaya bigyan mo ng pang janitor. Pag trabahuhin mo, start na ngayon. Eh sir, sabi po ni Miss Yvette, yung HR, yung credential niya pang assistant manager. Seryoso po ba kayo? Sino yung boss ni Yvette? Ikaw po. Sino yung boss mo? Ikaw din. Ayun. Naampas ka na ba ng printer sa ulo? Hindi pa? Hindi po. Gusto mo maampas? Hindi po sir. Sige. Bigyan mo ng uniforme ng pang janitor, pagsimulain mo na. Gusto ko unahin mo yung inodoro dun sa isa kong opisina. Medyo masangsang yung amoy Mabanguhin mo. Intinda mo? Okay, sir. Magsialis kayo sa harapan ko. Tama sir. Good morning po, Miss Gina. Pinatawag niyo daw po kami? Oo. Pinatawag ko kayo kasi i-announce ko na mamaya yung magiging bagong CEO. Alam niyo naman na may nag-iisa akong anak at walang papalit sa akin kundi siya. Medyo matanda na ang mom niyo. Gusto ko na rin naman na magpahinga-pahinga na muna. Chill-chill na muna, no? Nakakasad naman po ma'am, pero para po sa ikakaunlad ng kumpanya, sige po. Oo. Yung sa sinasabi mong sa ikaunlad ng kumpanya, gusto kong mag-ayos kayo ng isang presentation na ibibigay nyo sa bagong CEO para naman maintindihan niya kung ano ang katatayuan ng kumpanya, kung ano yung pinalakad ko dati na siya ring mangyayari. Naku, ma'am. Alam ko na yan. Lahat yan. Sino pa ba dapat asahan dyan? Di si Renz Christian Layug. Ako yung pinakamagaling at matalino dito. Kaya wala kayong problema sa akin. Dyan, yung mga presentation na yan, naku, maning-mani sa akin yan. Dahil sa presentation na yan, malay mo, yung promotion nyo, dyan din nakasalalay, lalong-lalo na yung pagpapatakbo ng kumpanya. Kaya inaasahan ko kayong dalawa.
Ay, ma'am. dun sa bilin ko ha, na gagawin nyo. Ako yung mapopromote. Alam naman natin yun, Arian, di ba? Makakaasa po kayo sa amin dalawa, ma'am. Huwag po kayo mag-alala, hindi po namin kayo bibiguin. Tsaka yung magiging bagong CEO. Oh, ang ngiti-ngiti ka pa dyan. Di mo ba narinig si ma'am? Trabaho! Bilisan mo! Sige. Sige po, ma'am. Sige. Sir, pinatawag niyo daw po ako. Oo! Kasi kanina pa ako dito, busit na busit sa presentation ko, hindi ko matapos-tapos. Tungkol saan po ba yan? Magpalit tayo, upo ka dito. Isa mo. Ayan, kikita mo naman, di ba? Opo. Di ba, sir, kayo po ang dapat gumawa nito kasi hiningi po to ni Miss Gina. Hiningi nga sa akin. Ibig sabihin, kailangan ko matapos agad-agad. Ngayon, hindi ko matapos-tapos kasi nga hindi ko alam yung gagawin ko. Kaya kailangan ko ng tulong mo. Tapusin mo yan ngayon. Bibigyan lang kita ng 2 oras para matapos mo yan. Sir, 2 oras hindi ko nga alam paano to sisimulan. Pero sige po. Hindi mo alam, ha? Nagre-reklamo ka? Gusto mo tanggalin kita sa trabaho mo? Hindi po, sir. Sige po, tatry ko po to. Hindi mo itatry. Gagawin mo talaga. Pag hindi mo yan natapos ng 2 oras, tatanggalin kita sa trabaho mo. Naiintindihan mo yon? Opo, sir. Mawawalan ka ng trabaho. Sinasabi ko sa'yo. Opo. Ma'am Arian, Ay, asan po si Sir Renz? Nagpatimpla po kasi siya ng kape. ayun, umalis. May lakad ata, nagmamadali. Ito Ano nga, po? may iniwang trabaho sa akin. Hindi ko naman dapat ginagawa to. Ano po ba yan, ma'am? Yung presentation po, hinihingi ng CEO namin. Kailangan ng proposal ngayon. Kailangan 2 oras matapos ko siya. Pero hindi ko nga alam, hindi ko pa nga, binabasa ko pa mula umpisa kasi paano ko malalaman kung hindi ko alam yung umpisa nito? Pwede ko po bang makita? Ito. Ayan. Ayan siya. Ayan. Okay. Madali lang to, ma'am. Madali? Pagpapalitin nyo lang po itong mga ganito. Tapos, relocate nyo lang po yung iba. Ayan. Ang galing mo naman. Saglit lang sa'yo to. Teka lang, ano bang natapos mo? Actually, graduate naman talaga po ako. At saka, kaso, ngayon nga po, ito yung binigay sa aking trabaho. Pasensya na. Ganun talaga si Sir Renz. Lahat kami dito binubuli niya. Ano yan? Ha? Sir, nagdala lang po siya ng kape para sa inyo, tsaka Opo, sir. tinulungan niya po ako Hindi. dito sa... Nakita ko nag-uusap kayo, narinig ko na din bago pa ako makarating dito, na tinulungan mo, janitor, tinulungan mo siya sa presentation. Opo, Opo, sir. sir. Meron po siyang tinulong. Ano yung nagagaling-galingan ka? Tapos ikaw naman hindi kaya ng kukote mo, naghingi ka pa ng tulong dito sa isa pang tanga. Ay, nako. Alam nyo, binubuisit nyo talaga yung araw ko. Ikaw, janitor ka, dahil wala kang ginawang matino, tanggal ka na sa trabaho mo. Naiintindihan mo? Teka lang, Pero sir. sir, Sir, tumulong lang naman po siya. Wala naman po siyang ginawang masama Bakit niyo po kailangan tanggalin? Gusto mo ikaw din tanggalin ko, ha? Hindi po, sir. Oh. Ikaw, malis ka na dahil wala ka ng trabaho. Alis! sige po, sir. Ma'am, Paano? Ito yung sinasabi ko sa inyong anak ko na magiging CEO, si Miss Eden. Miss Eden, sila yung aking mga loyal na staff, si Mr. Renz at saka si Miss Arian. Nice to meet you po, Miss Eden. O paano anak? Ikaw nang bahala, ha? At ako'y aalis na. So, kayo pala yung mga empleyado na sinasabi ni Mama na loyal dito sa company. Yes po, ma'am. Ako ang pinaka-loyal, Miss Eden, Renz. Ako po si Renz. Ito po yung... Hindi na kailangan. Marami na ako narinig tungkol sa'yo. Ito po yung report ko.
tignan niyo po kung gaano kagaling yung mga ginawa kong report. Sige ma'am, check nyo. Ako lang naman yung pinaka-the best at matalino, pinaka-loyal, pinaka-gwapo dito sa kumpanya. Kaya yan, yung presentation ko, nagre-represent kung gaano ako ang galing. Okay. Parang nasabi mo na lahat. Parang hindi ko na kailangan basahin, pero dahil parang interesado ako sa iyo eh. Okay. Ang galing ha? Parang gawa ng asawa ko. Ito lahat. Presentation? Kuhang-kuha mo yung gawa ng asawa ko. Sandali lang ma'am. Paano hindi naman po tayo mag-asawa? Ako po gumawa niyan eh. Di ko po kayo magets. Kasi nag-apply dito yung asawa ko. Pero nasabi sa akin na ginawa dong janitor. Tama ba, Miss Arian, na hindi niya to gawa? Opo, ma'am. Hindi po siya talagang may gawa niyan. Sa katunayan po niyan, yung kinuha niya po yung report na yan sa bagong hire naming janitor. Sa totoo po yan, ako po talaga pinapagawa ni Sir Renz. Kaso po hindi ko po matapos-tapos. Urgent na. Pero tinulungan po ako ng janitor namin. Alam mo, tama nga yung asawa ko. Hindi siya nagsisinungaling tungkol sa'yo. Ma'am, sandali lang ha. Walang katotohanan lahat ng mga sinabi nito ni Arian. Kasi ako, malinis ako magtrabaho. Bawiin mo yung mga sinabi mo doon. Hindi yung totoo. So, parang sinasabi mo lang na sinungaling din yung asawa ko. Teka nga lang, ma'am. Naguguluhan na ako eh. Sino ba yung sinasabi mong asawa mo na yan? Han? Siya. Familiar, di ba? Ma'am, siya po yung bago naming hire na janitor eh. Tama ka. Ma'am, sandali ah. Siya yung asawa mong sinasabi? Oo, ako nga. At hindi ako nandito para talaga magtrabaho. Nandito ako para i-check kung anong nangyayari sa company. Dahil gusto ko sana pagpasok ng asawa ko, ay maayos ang lahat. Kaya lang, iba yung nakita ko eh. Nako, sir. Kung kayo naman po pala yung asawa nito ni Ma'am Eden, sorry po baka misunderstanding lang yung mga nangyari sa ating kanina. Tsaka, bakit naman po kasi mukha kayong janitor manimit? Sana medyo presentable at pangmukhang mayaman. Ayun na nga eh. Paano kung nagmukhang mayaman ako? Di sana hindi ko nakita yung totoong ugali mo. At isa pa, paano mo masasabing misunderstanding? Explain mo nga. Kung sa pananamit lang ni Rendon, nahusgahan mo na siya agad. Ma'am, ang totoo po niyan, inutos lang lahat sa akin yun ni Arian. Sabi niya sa akin, mukhang janitor yung lalaking to, kaya kailangan maging salbahe ako. Inutos niya po sa akin lahat yon. Si Arian may kasalanan. Ma'am, hindi po totoo yun. Huwag kang magsinungaling, namimintang kape. Alam mo, Renz, tama na. Tama ng kasinungalingan. Hindi lang kay Rendon o kay Arian ko nalaman kung ano yung ugali mo. Pati sa ibang empleyado dito. Pasensya na kung hindi ko sinabi, ha? Alam mo, sa nangyari ngayon, pwede na kitang tanggalin. Ma'am Eden, ayan yung pinaka-ayokong marinig. Kanina ko pang kinakabahan na ako habang nagsasalita ka. Ma'am, huwag niyo kong tanggalin. Kailangan ko ng trabaho, sir. Pakiusapan niyo na may asawa niyo. Wala akong magagawa sa bagay na yan. Alam mo naman, di ba? Ako ang bagong CEO. Ibig sabihin, ako ang masusunod sa lahat ng desisyon dito sa company. So kapag sinabi kong fired ka na. Without feeling. Ang gagawin ko, ma'am? Tanga ka ba? E di umalis ka na wala kang bit-bit. Kasalanan mo to eh. Han? Siya nga pala si Arian. Alam mo, masipag siya at mabait. Kaya sa tingin ko, pwede mo siyang ipalit kay Renz. Alam mo, parang tama ka dyan. Oo nga. Arian, nakikita ko naman kung gaano ka kadeterminado sa trabaho mo. At alam ko na magagampanan mo yung posisyon kung ano meron si Renz. Ako po, ma'am, malaki pong opportunity po yun para sa akin. At hindi ko po palagpasin po kung talaga pong ipopromote niyo po ako. Hindi ako magdadalawang isip. Gaya ng sabi ng asawa ko. Tulad ng sabi ng asawa ko, masipag ka sa trabaho.
mabait. Kaya hindi na ako magdadalawang isip. Kaya congratulations, ikaw na ang bagong sales manager. Thank you po. Thank you po, sir. Congrats.